Kaway-kaway Charlibutan! Halina't Charlibutin natin ang mundo ng wika at panitikan. Kamusta? Ayan, mabuti naman at okay na okay ang bawat isa. Alam nyo ba, na-miss ko kayo. Sana ako rin na-miss ninyo, di ba? Hindi bale. Ito na muli ang pagkakataon para magsama-sama at magkita ulit tayong lahat. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Maupo dyan at panoorin ang video na ito na aking gagawin ng pagtalakay sa panibagong aralin sa Filipino. Handa na ha? Ano nga ba ang ating pag-uusapan sa araw na ito? At syempre, bago ko ilahad kung ano nga ba ang paksang tatalakayin ko sa inyong lahat, alamin muna natin ang pagkakaiba ng dalawang pahayag na aking pambagitin o sasabihin sa inyong lahat. Ano nga ba ang dalawang pahayag na ito? Alamin natin. Unang pahayag. Patuloy na nagbibingi-bingihan ang ilan sa mga Pilipino sa daing ng kanilang bansa. Patuloy na nagbibingi-bingihan ang ilan sa mga Pilipino sa daing ng kanilang bansa. At para naman sa ikalawang pahayag, patuloy na nagtetengang kawali ang ilan sa mga Pilipino sa daing ng kanilang bansa. Patuloy na nagtetengang kawali ang ilan sa mga Pilipino sa daing ng kanilang bansa. Ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawang pahayag na ito? Tama na sa unang pahayag o unang pangungusap, ipinakita ang paggamit ng pangkaraniwang salita o pahayag mismo sa paglalahad ng pangungusap. Samantalang sa pangalawang pangungusap, gumamit ng pagkamalikain o kumbaga gumamit ng pahayag na kaakit-akit at talaga nga namang hindi pangkaraniwan sa bawat isa. Ano nga kaya ang tawag doon sa tingang kawali? Alam ko may ideya ng bawat isa sapagkat ang ating pag-uusapan ay tungkol sa idioma. At ano nga ba ang idioma? Alamin natin kung ano ang idioma. Idioma. Ito ang tawag sa mga matatalinghagang pahayag na hindi tuwirang ibinibigay ang literal na kahulugan ng isang salita. Kumbaga, nagiging masining, nagiging makulay ang pahayag, nagiging matalinghaga kasi nagiging malalim. Hindi yung pangkaraniwang salita lamang ang ginagamit natin. Tandaan nyo hindi literal. Kasi kung literal, parang halimbawa kanina, nagtengang kawali. Wala naman tenga yung kawali. Diba? Hawakan lang ang meron yung kawali. Kasi kung ibinigay natin ang literal na kahulugan ng idiomang yon, iba ang ibig sabihin at mali ng pagkaunawa. Okay? Nang ibig sabihin ng tenga kawali kapag yung mas malalim na pag-intindi o pag-unawa ay nagbibingi-bingihan. Yun po yun. At isa pa, alam nyo ba na ang idioma ay hango rin sa karanasan ng tao? Kumbaga, noong unang panahon, kapag meron silang nasasaksihan, nararanasan, nakabubuo sila ng mga salita o pahayag na pwedeng iugnay sa kanilang nararanasan at nararamdaman. Ito ang idioma. Alam nyo ba na ang bansa natin ay mayaman sa mga idioma? At alam kong gusto nyo nang malaman kung ano ang mga ito. Halika, tuklasin natin. At ito nga ang ilan sa mga halimbawa ng mga idioma. Halika, talakayan ulit natin kung ano pa nga ba mga idiomang mayroon sa ating bansa. Umupo na dyan at makinig. Nagsusunog ng kilay. Nagsusunog ng kilay. Literal nga ba na sinusunog ang kilay? Naku po, delikado yan. Baka masunog pa ang buong bahay. Pero hindi. Kapag literal kasi yung pagkuha natin sa kahulugan ng idiomang yon, iba ang kahulugan, di ba? Hindi magandang pakinggan. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin talaga o kahulugan ng idioma? Ng idiomang nagsusunog ng kilay. Ang ibig sabihin nito ay nag-aaral ng mabuti o kumbaga nagpupuyat
para mag-aral ng mabuti. Kasi 'di ba nung unang panahon hapon, joke lang. Biro lamang 'yon. Nung unang panahon, nung wala pang kuryente sa bawat lugar, ang kadalasang ginagamit, ako naranasan ko 'to. Ang gamit namin yung parang gasera o lampara, parang gano'n, na sa sobrang aral, halos makakatulog ka na sa tutok mo sa pag-aaral, makakatulog ka na. Kaya naman ginawa na lang eksaherada na nasusunog ang aking kilay. Kasi nga nag-aaral ako ng mabuti. Yun ang kahulugan ng idiomang nagsusunog ng kilay. May pakpak ang balita. Huh? Talaga nga ba may pakpak ang balita? O walaan, wag literal. Ibig sabihin lamang nito, napakabilis kumalat, dumaganap ng isang chismis. Di ba ganun yun? Kasi di ba ang ibon, napakabilis talagang lumipad niyan. Makita lang natin ito, mamaya nakalipad na kagad, nakapunta sa ibang lugar. Parang ang isang impormasyon na, halimbawa sinabi mo sa isang tao, tapos sa gulat ka na lang, ha? Paano yun nalaman? Ha? Paano yun nalaman? Di ba? Kasi nga, may pakpak ang balita. May pakpakang chismis, ang bilis kumalat. Kaya mag-ingat tayo sa mga pagkukwentuhan natin, ha? Baka mamaya tayo mapahamak. Okay? Ingat-ingat! Magdilang anghel. O ano nga ba ibig sabihin nito o kahulugan? Gusto mo nga ba talagang magkaroon ng dila na kagaya na sa anghel? Hindi pa ako nakakita ng anghel. Kahit mukha anghel yung mukha ko. Pero hindi pa talaga ka nakakita. Siguro naman lahat tayo, no, diba? Ayan. Pero hindi. Di tayo sa totoo. Kapag sinabi nating magdilang anghel, ang gusto mong ipahiwatig dito, magkatotoo sana yung sinabi ng taong yon. Parang halimbawa, ay nako, matatapos na yung COVID-19. Tapos sinabi ng kausap mo, naku, sana nga magdilang anghel ka. O, yun ibig sabihin nun, di ba? Kasi alam naman natin na anghel, mabuti, mabait, di ba? Kaya sana, kung ano man yung sinabi mo, maganda yung kalabasan, maging epekto nito. Yon, ganon. Magdilang anghel. Alog na ang baba. Alog na yung baba. Alog na yung baba. Ano kayang ibig sabihin nito pag umaalog? Ay, hindi pa naman umaalog yung sa akin. O, wag kayo dyan, ha? Baka sabihin nyo, ano kaya? O baka sabihin nyo, ang tanda ko na. O yung kasi ibig sabihin ng alog na ang baba. Matanda na. Yung mga lolo't lola na natin, umaalog-alog na. Na kapag konting galaw lang nila, konting pagkasalita lang nila, umaalog na yung baba. Yun yun na, ha? Okay? Alog na ang baba, matanda na. Bahag na ang buntot. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ayan, kapag sinabi natin bahag na ang buntot, ikaw ay duwag. Kumbaga, hindi ka matapang. Duwag ka. Paano naging duwag? Kasi di ba halimbawa lang to, yung mga hayop, aso, pag nakikipag-awayan, di ba, nakataas yung buntot nila. Nakagalit sila. Ganon yun yung mga aso, yung mga hayop, kapag nakikipag-away sila, nakataas yung buntot. Kaya kapag sinabing yung buntot mo, nakaladlad o kumbaga hindi nakataas, bahag ang buntot, duwag. Tapang-tapangan na kunyari. Okay, dapat maging matapang tayo. Okay? Bahag ang buntot, duwag. Pagputi na ang uwak. Pagputi na ang uwak. Teka, ano nga ba ang kulay ng uwak? Di ba ang uwak sa Ingles, ito yung crow? Tama ba ako, crow? Kung mali ako, wag nyo ko ibaba siya. Itama nyo na lang ako, okay? Di ba ang kulay nito ay itim? Ibig sabihin, imposibleng mangyari. Yun ang kahulugan nun, imposibleng mangyari. Kasi hindi kailanman puputi ang isang uwak. Kaya kapag sinabi niyang, pangako, magbabago na ako, hindi na kita lulukuhin. Talaga, kailan mangyayari yan? Yung pagputi ng uwak, naku, na huwag kang maniniwala. Huwag tayo magpabilog, magpabola sa mga ganyan, okay? Dapat, tayo sa totoo, ha? Huwag sa mga, halimbawa sabihin na, pagputi ng uwak kasi imposible mangyari yan. Yun ang ibig sabihin ng pagputi na ang uwak. Ngiting aso. Ngiting aso. Ngiting aso. Ano nga ba ibig sabihin o kahulugan nitong idiomang ito? Ayan, kapag sinabi natin ngiting aso, tatanungin ko muna kayo.
Ngumingiti ba ang aso? Ngumingiti ba ng ganito ang aso ninyo? O ng ganyan? Hindi naman, di ba? Ibig sabihin, kapag ngiting aso, peke yung ngiti niya, hindi totoo. Parang halimbawa nakagita lang siya. Ang saya. Oo, ang saya. Gusyang-gusya kayo nangyari. Hindi totoo yan. Naku, wag kayong madadala sa mga ganyan ha. Hindi totoo yan. Plastic. Hindi totoo yan. Okay? Wag kayong maniniwala. Kasi, peke ang ngiti nila. Ngiting aso, peke. Makati ang paa. Naku, baka may sakit yung paa niya. Hindi, walang sakit yung paa niya. Bagkus sa ibig sabihin ng makati ang paa, gala. Parang si Dora. Dora. Ay, yung backpack pala. Backpack. Yun, napakagala niya. Gusto niya gala siya. Punta na punta kung saan. Pero dahil ngayon, sa panahon ngayon, merong pandemya, bawal gumala sa labasan ng bahay, bawal lumabas, sabi ni Kim Chu, okay? Yun. Makati ang paa, hindi siya mapakali kasi gusto niya umalis gala ng gala. Gusto niya yun. Yun, ang makati ang paa. May bulsa sa balat. Ay, parang talaga may bulsa sa balat. hindi totoo, hindi literal na may bulsa sa balat. Bago sa ibig sabihin ng may bulsa sa balat, kuripot o maaring nagtitipid, ganyan. Kasi parang halimbawa, halos lahat na sa magtatropa, naglabas ng pera, nag-ambag, pero siya, wala, ang tigas talaga niya, ayaw talaga niya maglabas. Aasarin tuloy siya ng mga kasama niya o tropa niya na, naku, ikaw talaga may bulsa ka sa balat. Kasi tagun-tago yung pera, ayaw ilabas. Yun yung ibig sabihin ng may bulsa sa balat. Kuripot o baka nagtitipid siya, ganon. Ilaw ng tahanan. Ilaw ng tahanan. Sino nga ba ang tinutukoy na ilaw ng ating tahanan? Si nanay, ang ating mga ina o nanay. Bakit? Nagliliwanag ba sila? Lumiliwanag ba sila, di ba? O nagliliwanag ba sila? Hindi sila nagliliwanag. Pero may dalas lang liwanag para sa ating lahat. Nagbibigay sila ng pag-asa at bagong buhay o sila yung nagpapaligaya sa ating mga anak, sa ating mga bata, di ba, sa kanilang pamilya. Yun ang ginagawa ng ating mga ilaw ng tahanan o ina, nanay. Mahanging magsalita. Naku, paano kaya ito? Ano kaya ibig sabihin ng idiomang ito? Ito ba yung Yun ba yung mahangin magsalita? Kasi hindi ganun ha, hindi literal yan. Bagkus sa ibig sabihin ng mahangin magsalita, mayabang yung taong yon. Dahil ang hangin, ramdam natin kapag talagang umiihip na yung hangin, di ba? Pero yung kanya pagsasalita naman, puro siya, binibida niya yung kanya sarili. Siya, Padilla. Joke lang, biro lang yon. Kapag puro sarili niyang ibinibida niya sa lahat na kailangan siya ng laging magaling, ayan na, umiiral na yung kayabangan. Ramdam na natin na parang hangin. Kaya nabuo ang idiomang mahanging magsalita. Mayabang. Dumako naman tayo sa maganda naman yung ibig sabihin ng idioma. Katulad na lamang ng bukas palad. Bukas palad. Ayan, di ba? Bukas yung palad ko. Ibig sabihin, handa akong tumulong. Matulungin ako sa aking kapwa. Oy, totoo yan kahit hindi sinasabi, tumutulong ako. Sana kayo din, tulong-tulong din tayo ha. Lalo kung kaya naman o may kakayahan tayong tumulong sa iba. Okay? Bukas palad, nakabukas yung kamay mo kasi nga handa kang tumulong sa kapwa. Usad pagong. Usad pagong. O, diba? Siguro naman, alam na natin kung ano yung katangian meron ang pagong, hindi ba? Mabagal. Totoo, mabagal ang pagong. Kaya pag sinabing usad pagong, mabagal kang kumilos, mabagal kang umusad, galaw-galaw din, bilis-bilis din, ha? Lalo sa panahon ngayon, kailangan natin bilisan yung mga kilos natin. Yun ang ibig sabihin ng usad pagong, mabagal kumilos. Pantay na ang mga paa. Nang ibig sabihin o kahulugan ay patay na. Patay na. Makakalungkot. Kasi, di ba, tuwing kailan na ba nagpapantay ang ating mga paa?
kapag patay ng isang tao. Tatandaan niya na nagpapantay lang ang paa ng isang tao kapag patay na. O wag niyong sabihin literal sa akin na baka pwede naman kapag tumayo pantay. Oo, alam ko naman yun. Pero di ba kapag halimbawa natutulog tayo, di ba yung paa natin hindi naman pantay na pantay talaga yan. Yung isa nakaganon, yung isa nakataas, yung isa nakapatong sa katabi mo. Iba-iba yung pwesto ng ating paa. Di ba? Hindi tayo natulog na nakaganon lang. Di ba? Hindi naman tayo ganun matulog eh. Yung tuwid na tuwid, pati paa, hindi. Malikot tayo matulog. Malikot ako matulog. Kaya kapag sinabi nating pantay na ang mga paa, patay na. Nakalutang sa ulap. Naku, parang gusto ko yun ha. Nalutang-lutang lang ako sa ulap. Yung ba yung ibig sabihin no? Nakahulugan nun? Nakalutang ka lang sa ulap? Hindi. Bagkus ang ibig sabihin nito, sobrang saya mo. Na para kang nakalutang sa ulap. Yung kasiyahan mo, ay lagpas-lagpas langit na. Ganun yun. Nakalutang sa ulap. Sobrang tindi na nararamdaman mong saya para ka nang nandun sa may ulap. Nakalutang. Tulog manok. Kung noong nakaraang vlog, meron tayong tulog mantika na napakahimbing matulog, itong tulog manok naman, kabaliktaran. Bakit? Di ba ang manok, parang maya gising, tulog sila. Tik tila kasi nga naman sila, ang bilis silang magising, kumbaga ang babaw ng tulog nila. Yun ang ibig sabihin ng tulog manok, mababaw ang tulog. Na pag natulog ka lang, may magising ka na kagad. Ganun, ang bilis-bilis mo magising. At dumako na muna tayo sa huling idioma na aking tatalakayin para sa araw na ito. Ang magaan ng kamay. Ano nga ba ang magaan ng kamay? Ganon-ganon lang ba yan? Medyo may kinalaman. Kasi, ang magaan ng kamay, ano yun? Hampas dito, hampas doon, ganyan. Konting galaw, konting kilos lang. Nakakapanakit na siya. Minsan di naman niya talaga intention yun na manakit. Sobrang tuwa siguro, napapahampas siya. Pero, ang gaan kasi talaga ng kamay niya, kaya niya nagagawa yun. Kasi ang ibig sabihin niya o kahulugan niya ng magaan ng kamay ay mabilis manakit. Yon ang kahulugan ng idiomang ito. Muli, naway may naunawaan kayo sa aking mga tinalakay sa araw nito. At kapag sinabi nga ulit natin na idioma, ito ang mga matatalinghagang pahayag na hindi tuwirang ibinibigay ang literal na kahulugan ng isang salita na posibleng ito ay halaw na rin sa karanasan ng tao. At ito nga ang ilan sa mga idioma na mayroon sa ating bansa. Hindi lang yun marami pa. Kaya naman, sana hingin ko ang inyong kooperasyon sa comment section. Pakilagay pa ang ilan sa mga idioma na alam ninyo at ibigay na rin ang kahulugan ng mga ito. Naway, naunawaan yung muli ang aking tinalakay sa inyo ngayong araw na ito. Hanggang sa susunod nating pagkikita at wag na wag niyong kalilimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aking educational YouTube channel. Ganoon na rin, paki-like at follow ang aking Facebook page na Charlie Butan. Muli, ako ang inyong lingkod, Ginoong Charles, at ito ang aking handle. Paalam!